Pedraza Ruben Ibanez, Oriental Mindoro. Peria Dexter Balicana, Isabela. Placido John J. Acenas, Zambales, cum laude. Pobre Jason Moran, Camarines Sur. Polines William Jr. Soberano, Iloilo. Kiambao Jonathan Kayanan, Pampanga. Quinto Keno Daguman, Rizal. Racoma Nathan June Empano, Quezon Province. Ral Jason John Galagala, from Bohol. Ramiliano Raymond Gialon, Zamboanga del Sur. Ramonida Jason Montalvo, Quezon Province. Ribaya Rodel Wagtingan, Laguna. Samonte Jose Marie Cañete, Batangas. San Miguel Carlo Riu Harabejo, Quezon City. The next graduate is the recipient of the Foyt Sabre Award. May we request Vice Admiral Alexander P. Pama, Flag Officer in Command of the Philippine Navy, to assist His Excellency in giving the Foyt Sabre Award. The awardee, Santig Mark Razon Kamkam, from Benguet. Thank you, Vice Admiral Pama, sir. Santos Christopher Santiago, from Bulacan. Santos David Mark Salvante, Nueva Ecija. Cedilia Monreal Casas, Quezon Province. Zelda Dividon Roque, from Isabela. Senorio Mark Anthony Macarse, Iloilo. Simeon James Floril Galletes, from Pangasinan. Siwa Paul Lawrence de Sahagun, from Nueva Ecija. Solyaban George Erwin Gilao, Kalinga. Santa Maria Philip Jerome Blanco, Zambales. Tandayag Byron Scott Butiong, Antique. Tauro Joffer Achuela, from Sultan Kudarat. Chudoro Rabay Miñano, Quezon City. Tipay Armando Jr. T, Northern Samar. Topacio Ruel Zabulon Soriano, Bulacan. Valenzuela Jomar Palmares, Iloilo. Vargas Patrick Hans Merced, Zambales. Vergara Norbertson Ramos, Nagas City. Vilda Daniel Joshua Nazareno, Cavite. Villaflores Alexis Sequiña, Rizal.
Vizcara Petronilo I Binuag Ifugao. And last but not the least, Yang Jomer Cabantok, Manila. Thank you, Your Excellency Benigno S. Aquino III, Honorable Mar Rojas, Honorable Patricia B. Licuanan, and Commodore Richard U. Ritual. Congratulations to all the graduates and awardees. May you serve as inspiration to the younger batches. For the message of thanks, we would like to call on Midshipman Lieutenant Commander Michael M. Barrera for his valedictory address. Let's give him a big hand. To our guest of honor and speaker, His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, sir. To all of our distinguished guests, PMMA faculty and staff, family members, friends, fellow midshipmen and midshipwomen, welcome to the commencement ceremony of the Philippine Merchant Marine Academy. There are many reasons to be grateful today as we celebrate this milestone achievement. First, our utmost gratitude to our parents and guardians for their unceasing love and support. Thank you for all your encouragements, motivations, guidance, and sacrifices. You have inspired us to maximize God's gifts. You made us who we are today, and we will be forever be grateful for that. To each member of the graduating class, thank you for all the laughters we've shared. The challenges we had overcome together made us better persons. We have learned that whatever the situation is, if we just persevere, we can move mountains. Through it all, we have grown stronger and closer. But the most important part of it is, we found friends that are worth keeping in our lifetime. Also, we thank all our professors, instructors, and trainers for sharing their knowledges and experiences with us. You taught us to internalize proper discipline, helped us build sound judgment, enrich our knowledge, and developed our skills. You prepared us on two things: to conquer the seven seas and to become well-respected offshore officers. For that, our salutations. As a class, we would like to thank the national government, headed by His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, sir. We are able to make it up to this point, despite financial constraints, because of the government subsidy that we have enjoyed. In addition, we recognize the entire support of the different shipping companies to the PMMA. You helped us secure our future. Whatever path we opt to pursue, either to become a Navy, Coast Guard, or international seafarers, we assure you of our loyalty and good performance. Most of all, our reverence to our Almighty God for His grace. Indeed, nothing is impossible when God is with us. Finally, as we enter the new chapter of our lives, we are certain of something: that we are ready to face anything, guided by all the learnings we have received from this academy. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. To class of 2012, congratulations and good luck. Thank you. Thank you, Midshipman Lieutenant Commander Barrera. We congratulate you for attaining the highest academic rank in your class. This time, may we request the PMMA Alumni Association Incorporated President, Captain Gaudencio C. Morales, to lead Batch 2012 in their oath of membership to the Alumni Association. Cadets, please raise your right hand and repeat after me.
I state your name. A graduate of the Philippine Merchant Marine Academy. Having been duly accepted as a regular member to the PMMA Alumni Association Incorporated. Hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my knowledge and ability the duties as regular member of the PMMA Alumni Association. And of all other posts I may hereafter hold under and within the jurisdiction of the PMMA Alumni Association. That I will support and defend the alumni bylaws in due deference to the Constitution of the Republic of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the Alumni Association and the Philippine Republic. That I will always obey all laws, legal orders and policy issuances, or decrees that may be promulgated by the Alumni Association and the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Thank you, Captain Morales, sir. To Batch 2012, congratulations and welcome to the PMMA Alumni Association. This time, may we request the Secretary of the Department of Transportation and Communications, Honorable Mar Rojas, to introduce our guest of honor and speaker. Thank you. Honorees, graduates, students, parents and relatives, faculty, administration, pinapakilala ko po sa inyo ang ating leader na nagsisiguro, na nangangalaga ng magandang kinabukasan ng lahat ng marino sa ating bansa. Nung isang buwan lamang, siniguro ng ating guest of honor and speaker ang patuloy na pagsasama sa International Maritime Organization whitelist ng ating bansa para ang mga graduates tulad po ninyo ay patuloy na matatanggap sa trabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nung nakaraang mga buwan din po, nakita natin ang ating guest of honor and speaker na sinisiguro niya, pinapatibay niya ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng suporta sa kanilang budget. Kaya salubungin po natin ng masigabong palakpakan ng ating guest of honor and speaker, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno Noynoy Aquino III. Magandang umaga po, mabuhay tayo lahat. Regimental Commander, kindly give your troops, tikas pahinga. Secretary Marojas, Secretary Rizal Licuanan, Commodore Richard Ritual, Captain Gaudencio Morales, Governor Hermogenes Ebdani Jr., Representative June Omar Ebdani, Mayor Peter Lim, Director General Emmanuel Joel Villanueva of the TESDA, former Representative Risa Ontiveros Barakel,
Vice Admiral Alexander Pama, the FOIC, Vice Admiral Edmund Tan, Commandant Philippine Coast Guard, fellow workers in government, parents and esteemed graduates, officers, faculty members of PMMA, the PMMA Corps of Midshipmen, honored guests, ladies and gentlemen, mga minamahal ko pong kababayan, talaga naman po isang magandang araw sa inyo lahat. Bilang isang bansang napaligiran ng tubig, di na po nakakapagtakang nasa dugo natin ang pagiging marino. Mantakin po ninyo, sa mahigit 1,300,000 seafarers sa buong mundo, nasa 350,000 nito ay ating mga kapwa Pilipino. Ibig sabihin, isa sa bawat 4 na marino sa buong mundo ay kabilang si Juan de la Cruz. Madalas nga pong ilarawan ang sipag ng ating mamamayan bilang kayod marino. Tinitiis mabilad sa init ng araw, hinaharap ang mga dambuhalang alon at buong sigasig na nagtatrabaho. Malayo man sa kanyang mga mahal sa buhay. Ito nga po ang pambihirang katangiang patuloy na ipinamamalas ng ating pong mga marino. Ngayong araw, 241 panibagong produkto ng Philippine Merchant Maritime Academy ang dadagdag sa hanay ng masisipag nating marino. Binabati po natin ang ating graduates sa tagumpay na ito. Congratulations dahil tapos na ang madadaling yugto ng inyong buhay. Tapos na ang practice at ang 4 na taong pagpapahinog sa paaralan. Simula na ang paglalayag sa tunay na lipunan. Simula na ng pagsuong sa mga daluyong ng pagsubok. Oras na ng pagpalaot upang pitasin ang katuparan ng inyong pong mga pangarap. Binabati rin po natin ang inyong mga magulang na nagsisilbing gabay at inspirasyon sa inyong pagsisikap. Ang inyong mga guro na walang sawang nagpupunyagi upang salinin kayo ng husay at kaalaman. At ang PMMA na patuloy na umuhubog na mahuhusay, maasahan at dekalibreng mga merchant marine. Sa mahabang panahon, pinatunayan ng mga produkto ng institusyong ito na ang Pilipino ay maaaring magtagumpay. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo. Hindi matatawaran ang malaking kontribusyon ng ating mga marino sa ating pambayan. Nito lang pong 2011, ang total remittances ng ating seafarers ay umaabot ng $4.34 billion. 21.58% po ito ng kabuang $20.12 billion na remittances ng ating overseas Filipino workers. Kasabay nga po ng pagkain ng ating mga marino para may maihain sa hapag ng pamilya, napaparusog din ang ating pong ekonomiya. Sa inyong pag-iikot sa iba't ibang bansa, na ipapahayag at ipapamalas ang angking galing, sipag at dedikasyon ng lahing kayumanggi sa buong mundo. Inhinyero man, kapitan, kusinero o karaniwang empleyado, tunay nga pong kayo ang nagbibigay buhay sa mga barko. Kayo ang nagpapanatili sa matiwasay at maayos na daloy ng kalakal sa karagatan. Isipin nyo na lang, kung wala kayo sa serbisyo, ilang international commercial activities kaya ang mapupurnada? Ilang mga produkto at serbisyo kaya ang hindi maihahatid sa iba't ibang bansa? Marahil, iniisip po ng ilan, masarap at madali lang ang inyong trabaho. Libre na nga ang sakay ninyo sa magagarbong barko. Nakakapaglakbay pa kayo sa iba't ibang panig na mundo. Pero alam naman po natin hindi ito ang buong kwento. Kasabay ng paglalayag ninyo ang pagharap sa mga peligro at dilubyong kaakibat ng inyong trabaho. Nababalita naman po ninyo siguro ang mga Pilipinong nadadakip ng mga pirata, pati na ang mga sasakyang pandagat na nalalagay sa alanganin. Bukod pa sa mga ito, araw-gabi rin yung tinitis ang pangungulila sa naiwang pamilya. Mulat po tayo sa ganito mga sakripisyo at pagsusumikap. Kaya naman doble kayo din ang pamahalaan upang mapangalagaan ang inyong kapakanan. Maigting pong ipinapatupad ng DOLE POEA ang Memorandum Circular No. 2 Series of 2010. Tinitiyak nitong dumadaan sa malawakang pagsasanay ang ating mga marino. Paghahanda ito sa pagharap sa anumang masasamang elemento na maaaring sumalubong sa kanilang paglalayag. Kaugnay nga po nito, lahat ng mag-aaral sa PMMA ay dumadaan ng pagsasanay sa hukbong dagat sa larangan ng panseguridad. Sa pagkakalob natin ng mga makabagong kagamitan at sasakyang pandagat, binibigyan natin sila ng sapat na kakayahan at kasanayan upang maayos nila magampanan ang tungkulin. Nagtutulungan na rin po ang POE at DFA
sa pagmamonitor ng mga insidente ng piracy sa bansa. Inatasan po natin silang siguruhin ang kaligtasan at proteksyon ng ating seafarers, ang pakikipag-ugnayan para sa pagpapalaya at pagbawi sa kanila, at ang pangangalaga sa kanila pong mga pamilya. Di na rin po tayo lalayo pa. Nakaabot po sa atin ang ulat ng PMMA sa Local Water Utilities Administration o LUA ukol sa mababang kalidad at kakulangan ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Maglalaan na po tayo ng 5 milyong pisong pondo para sa pagsasaayos ng water supply system sa apektadong munisipalidad. Kasama na ang PMMA. Di naman po yatang tama ang mga nagsasanay na dumaong at maglakbay sa karagatan ay magkulang pa sa supply ng tubig. Di po ba? Sa maikling panahon pa lamang ng pagtimo natin sa bansa sa mabuti pamamahala,